before the election, my analysis is they already talked to the United States even before the election. Para sa isang political analysis na si Professor Ana, mas naniniwala pa siya umano na posibleng may agreement sa pagitan ni Pangulong Marcos at ng Amerika kaysa sinasabing agreement or gentleman agreement ni dating Pangulong Digong at ng China. Bakit nga ba, mga kababayan? Maganda, instead na makipag-usap ka sa mga Western Alliance ng United States na puro defense and military, na at the end of the day, malalayo yan sa Southeast Asia. It's in Europe, it's in the other side of the Pacific, the United States. Wala naman, pag nagkagit-gitan, wala namang impact sa kanila eh. Ang may impact talaga ay Southeast Asian countries. Ang ano ko nga dito sa ating gobyerno is, why don't you talk it out with the rest of the claimant states and China, the Code of Conduct, and push for it? Ang hindi ko maintindihan, ang alam ko kasi dyan sa Code of Conduct na yan, other claimant states, you know, in the South China dispute, they want it pushed and concluded. Ibig sabihin, they want the Code of Conduct para maayos ang pormahan dyan sa South China Sea at alam ng bawat isa kung anong kanilang boundaries in terms of actions. Kasi yun naman ang essence ng Code of Conduct. So from my friends coming from Vietnam, from Malaysia, and other claimant states, because I talked to them as well on this issue, and they're okay with the Code of Conduct. Ang hindi ko maintindihan, ang Pilipinas. Kasi tayo actually, ang laging may something, pag nag-uusap sila about Code of Conduct, we insist on something. Tingin ko kasi, ang Amerikano, ayaw niya mag-push ang Code of Conduct. Ayaw na magkaroon ng Code of Conduct in the South China Sea between ASEAN countries and China. Kasi pag nagkaroon ng Code of Conduct, wala na sila sa eksena. Kasi ibig sabihin, hindi nila magugulo na ang South China Sea dahil malinaw sa mga claimant states kung paano sila nagbibihave at anong nire-respeto nila sa bawat isa at paano sila lalarga dyan sa South China Sea. Kasi yun ang essence ng Code of Conduct. So yun pala yun mga kababayan po natin at dagdag kaalaman po para sa ating lahat na nanonood at nakikinig itong mga paliwanag nga ni Professor Ana patungkol sa nangyayari ngayon at mainit nga na issue ngayon itong sa West Philippine Sea. Although nakita po natin na talagang kinakawawa yung ating mga kasundaluhan, kawawa po yung nagbibigay ng supply na pagkain, tubig dyan sa mga military na nakastay dyan sa BRP, Sierra Madre. Ano kaya ang paraan na dapat gawin ng ating gobyerno para maiwasan ito? Kasi kung ang sinasabing gera, gulo dyan sa West Philippine Sea, hindi naman po ito solusyon, kundi dagdag lamang na napakalaking dagok at problema. I feel like it's really the dictates of the United States na sometimes we oppose certain things in the Code of Conduct. Kasi Pilipinas ang nag-oppose eh. In most cases, pagdating sa kung ano yung mga wordings ng Code of Conduct, even before, may sinasabi na the Philippines wants to have a third party in the Code of Conduct. A third party would mean, you know, an external power or external country na hindi naman kasali sa ASEAN, hindi rin kasali sa South China Sea dispute, na maging part ng Code of Conduct. Hindi pwede yun. I don't think China will bend on that, and I don't even think the other countries in ASEAN will agree. Kasi ang Code of Conduct is between the ASEAN states and China. Sila talagang nag-uusap dyan. So parang madali lang naman siguro mag-agree on certain things kung gusto mo talagang mapabuti at maging peaceful and stable ang South China Sea. Bang pinalulutang ngayon is meron daw secret deal ang mga Duterte sa China. Meron ding lumalabas na secret deal, malabas na mga issue ng US. Ba't natatawa si agad? Secret deal ni Marcos daw at ni US. Alin ka mas naniniwala na secret deal? So alam niyo mga kababayan po natin, bago natin pakinggan itong sagot ni Professor Ana, ako mas naniniwala ako na posibleng may lihim na usapan itong si Pangulong Marcos at ng Amerika. Dahil sa mga pinapalabas nga ni Maharlika, mga kababayan, na umano'y may gustong makuha nga itong pamilya Marcos na naka-fresh na kayamanan dyan sa Amerika. So posible po, hindi natin sinasabi na 100% ay totoo, pero hindi imposible. Kaya posibleng totoo nga itong sinasabi yung ating mga kababayan. Sa usapan naman ng China at ng kay dating Pangulong Digong, posibleng nagkaroon sila ng verbal na usapan, pero undocumented. Kumbaga, ito ay pag-uusap lamang para maiwasan ang gulo at harassment na mangyayari. Pero hindi po ibig sabihin yan ay nakasulat na or nakasulat na talaga sa legal na dokumento
para ito ay magiging lehitimong kasunduan. Kumbaga, para sa akin ay pag-uusap lang ng isang magkaibigan para maiwasan ang gulo dyan sa West Philippine Sea. Ito yung ano ko dyan na analysis ko. President Duterte and the Dutertes, I don't think they have a deal with China. That's one thing that I can say. And I think this is really the truth. Why? Because Tama yan. hindi mahilig si Digong sa mga deal na ganyan eh. Walang ganon. And even China, it's not in their character to make a deal with an individual. Usually, China makes deal with a country, state to state, yeah. Hindi yan individual to state. No, there's no such thing. Long term kasi long term pag bansa ang kausap mo as bansa kaysa sa individual kasi mawawala din yan, bababa sa pwesto. Oh, wala din yan eh. That's one thing that we need to understand about China. That's the problem with Filipinos. They don't try to get to understand China as a country and the characteristic of the Chinese people. China will not make a deal with a person. Usually, if it's the government, the Chinese government will deal with the government and country to country yan. If you talk about deals. Siguro. So yan nga po, ayon kay Professor Ana, ay hindi siya naniniwala na mayroon talagang lehitimong deal or agreement itong China at si Pangulong Digong. At kung mayroong usapan na lehitimo, edi dapat na isa publiko yan kung ito ay documented. Kaya para sa akin, itong sinasabing usapan ay parang usapan lang ng magkakaibigan pero walang lehitimong papel para ito ay magiging opisyal na agreement po, mga kababayan po natin. Kaya ito naging pahayag ni Atty. Harry Roque na sinasabi nilang agreement ay posibleng totoo pero hindi nga po legal dahil walang kasulatan, undocumented ang kanilang napag-usapan. Ito kasunduan lamang para maiwasan muna yung mainit na encounter dyan sa West Philippine Sea. At dahil ngayon ay talagang dumidikit na itong si Pangulong Marcos sa Amerika at mukhang Amerika ay gigil na rin na magkagulo dyan sa West Philippine Sea, ay posibleng tama itong sinasabi ni Professor Ana na mayroon ng kasunduan itong si Pangulong Marcos at ng Amerika. Ano po ang inyong opinion dyan, mga kababayan po natin? Comment na po sa ating comment section.